So ulit, magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran natin sa Panginoong Hesus. At ito ngayon, nagre-resume na naman tayo ulit sa ating online Bible School with our subject Divine Healing Technician. Kung saan sa Divine Healing, ating isinasaysay yung mga pamaraan, ano bang dapat natin gawin for us to achieve our physical healing, hindi lang physical healing, kundi ang pati na rin spiritual, number one, which is spiritual healing. Before kita mag-proceed, explain lang natin yung divine healing is yung kagalingan na mula sa Panginoon. And our topic for today is it's about the old covenant and the new covenant, kumbaga ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sabi niya ni Carrie Blake in Hebrews chapter 8 verse 6, because here's the basic problem: we are in a new covenant but we still act like the old covenant. That's a problem. That's why Jesus got in so much trouble, was because he did not act like an old covenant person. Ito daw yung problema sa atin ngayon, or problema sa mga mananampalataya. Kasi dahil ngayon is nasa bagong tipan na tayo, but sometimes we act like an old covenant person. Kaya sabi daw dito, kahit yung ating Panginoong Hesus is nagkaroon ng problema sa mga Jewish people during those times. It's because si Jesus hindi siya namumuhay ng ayon sa old covenant. Kumbaga yung buhay niya is makikita sa kanya yung tunay na covenant sa new covenant, which is love, which is grace na mula sa tunay na Diyos. He thought in terms of new covenant because the new covenant is in relationship with God. The old covenant did not give you a relationship with God. Kumbaga, sabi din nito na yung old covenant daw is tungkol sa mga laws, sa mga sa ilunggo sa mga pagsulundan, Pero yung new covenant daw is dito raw tayo nagkaroon ng tunay na relasyon sa ating Diyos, Because yung old covenant, it talks about laws, Mosaic laws, ang 888 laws and promises, the 10 commandments, At isa lang sa mga batas na yon ang masuway mo is you are guilty of all, Tulad ng sinabi ni James, James chapter 2 verse 10. Pero yung bagong tipan daw, the moment na dumating yung Panginoong Hesus, the moment na inalay niya yung kanyang buhay para sa atin, for us to receive our salvation, for us to receive our physical healing, and so on, package na, the moment na tinanggap natin yung Panginoong Hesus, His ministry now is better than it was when He was on the earth, and it's better than the ministry as a whole, talking about the old covenant ministry. Kumbaga yung ministry daw ng Panginoong Hesus nung dito pa siya sa lupa is mas maganda, is a ministry ihalintulad sa ministry ng old covenant, At dito natin ngayon malalaman sa topic na to kung ano ba talaga yung tunay na pagkakaiba ng old covenant or ng lumang tipan. Sa ilunggo pa, daan niya kasugtanan, kagsa, new covenant, sa bagong tipan, or sa bagong kasunduan ng Diyos sa tao. Kasi pag sinabing covenant, ang tipan, o sa Tagalog kasunduan, or tipan, sa ilunggo is kasugtanan, or agreement sang tao sa Diyos, or sang Diyos sa tao. Tapos, nagbigay siya, si Carrie Blake ng verse, Hebrews chapter 8 verse 6 to 13. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if the first covenant had been faultless,
then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he said, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Saith the Lord, I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least to the greatest, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he said, A new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxed old is ready to vanish away. No? Kumbaga, sabi daw dito sa Hebrews chapter 8 verse 6 to 12, yung sabi dito ni Paul, even though sa yung Hebrews is walang exact na author kung sino talaga yung sumulat ng libro ito, but based sa mga Bible scholars, mga theologians, ang pamamaraan ng pagsulat sa Hebrews at sa iba pang mga epistle, na ganun sila, nagko-conclude sila na si Paul nga yung author, but not that 100%, yung assumption, sabi daw dito, ngunit ang paglilingkod daw na ipinagkaloob sa ating Panginoong Yesus, kay Jesus, higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Amen. Praise the Lord. Tapos dahil sabi daw dito, dahil yung Panginoong Yesus daw yung tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. At mamaya itatapik natin yung ano ba talaga yung pinagkiiba ng dating kasunduan sa bagong kasunduan. Sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas mainam na pangako. Talks about the new covenant. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan pa ng pangalawa. Verse 8, Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang sa kanyang bayan, kaya't sinabi niya, Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayang Huda. Hindi ito magiging katulad ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Tapos sabi daw dito, dahil sapagkat hindi sila naging tapat sa papakitipan sa Diyos, kaya't sila ay kanyang pinabayaan. Tapos sabi ng Diyos, sa New Covenant, sabi niya, ganito ang gagawin kong tipan sa bayang Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang ating mga utos. Nung sa Old Covenant, sa Old Testament, yung 10 Commandments or yung 10 utos ng Diyos is nakasulat sa mga stone tablets, na inukit ng Diyos doon sa Mount Sinai at ipinadala kay Moses para sundin ng bayang Israel. Pero sabi ng Panginoon, kung dati daw yung mga utos or ang kasunduan is nakasulat sa sa mga stone tablets or sa mga bato, sabi ng Panginoon, sa New Covenant, itatanim ko ito sa kanilang mga puso at pag-iisip. Sa verse 10 sabi dito itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Amen. At isusulat ko ito sa kanilang puso. Tapos sabi pa rin sa verse 10 na sabi ng Panginoon, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Sabi daw dito, hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo yung Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Because the Lord Himself will manifest to those people. During that time daw, ngayon sa New Covenant, hindi na kailangan pang turuan sila niya. Kilalanin mo yung Panginoon. It's because the Lord Himself will manifest to each and every one of us, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
sapagkat tatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang mga kasamaan. Magsasabi ng Panginoon, their sins I will remember no more. Kaya malaking benefit sa atin ngayong nasa new covenant na tayo. It's because yung Panginoong Diyos is very merciful. Mapagpatawad. Lahat ng magagandang attributes na sa Kanya na. Kung may problema ka, kumbaga sa Ilonggo pa, idangop mo sa Ginoo. O ipagpanalangin mo sa Lord, it's because the Lord mismo is tutulong sa iyo. Tapos sabi din dito, if we go back to the old covenant and find those promises and trying to live them out, you will realize that you have better promises now. Kumbaga yung mga pangako daw ngayon, the moment ng Panginoong Hesus is dumating, nag-offer ng kanyang ng katawan, then he was resurrected, yung promise daw ngayon is mas maganda compare sa mga promesa doon sa Old Covenant or sa Old Testament. The promises include the Old Covenant promises, but they're even better than that. For if the first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. In other words, we don't need a second if the first was good enough. But since the first one wasn't, we needed a better covenant. Kumbaga ang sabi daw dito, kung wala daw kakulangan yung lumang tipan, hindi na sana ito pinalitan ng bagong tipan. Kasi nakita ng Panginoon na may may fault, Kumbaga kung faultless sana, hindi na kailangan ng bagong tipan or hindi na sana ng bagong tipan or hindi na sana kailangan pang pumarito yung Panginoong Hesus kung walang mga mali, Because during that time, every time makakommit sila ng mga kasalanan is nag-aalay lang sila ng mga sheep, mga goat, scapegoat, Pero dumating yung oras na yung Panginoong Hesus ay yung Panginoong Diyos Ama nakakita ng mga kamalian. Until such time na dumating yung panahon na yung pag-aalay sa altar, even the burnt offering in the day of the atonement, ang inabusuhan ng mga Jewish or mga Israelites. Kaya si Lord mismo nang nagsabi sama, Father, prepare for me a body. Bababa ako doon sa mundo. Dahil hindi ka na napipli sa kanilang mga handog o sa kanilang mga ahalad. He is talking about when he's going to institute a new covenant. He says, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Sabi dito, I will make a new covenant. Hindi lang sa mga Jewish, kundi pati na rin sa mga Gentiles or other races outside of the Jews, or sa iba pang mga lahi, Pinoy, Amerikano, Thai, Indonesian, lahat ng mga lahi. The Gentiles, hindi lang nakikipag sa New Covenant, kasi dati sa Old Covenant, yung Panginoong Diyos is nakikipagtipan lang sa bansang Israel. Kung ma-review natin yung topic natin dati, naalala nyo yung isang nanay na every time na magdidemon possess yung kanyang anak, lubhang pinapahirapan, kaya pumunta na siya sa Panginoong Hesus. Sabi ng nanay, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Remember nyo, naalala nyo, sabi ng Panginoong Hesus sa nanay, sa Canaanite woman, taga-Kanaan. Sabi ng Panginoong Hesus, nung humingin ang tulong sa kanya yung nanay, sabi niya na sa mga nawawalang tupa ng Israel lamang ako'y sinugo. Tapos sabi pa ng Panginoon, hindi mabuti na kunin yung tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. It's because kung i-base natin sa interpretation, yung anak, yun yung mga Jewish at yung mga aso is yung mga Gentiles. Pero yung faith ng Canaanite, na woman, mataas, Kaya sinagot yung Panginoong Hesus, totoo nga yan, Panginoon. Pero kahit yung mga aso mismo is nag-expect na may malalaglag na mga
ng mga kanin sa ilalim or pagkain sa ilalim ng misa ng kanilang mga ng kanilang mga amo. At doon nakita ng Panginoong Hesus yung pananampalataya ng ng nanay na umuwi ka na, gumaling na yung anak mo. Sabi niya, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya kahit na isa, kahit pa sa Israel. No? Dito natin makikita sa senaryo na yan na sa Old Covenant, yung Panginoong supposed to be, yung lahat ng promises is para lang sa mga Jewish people, sa mga Israelites. Pero in the New Covenant, kahit mga Gentiles naka-avail, tulad nung nanay, no, naka-avail ng physical healing ng kanyang anak, hindi na demon possessed, no? Isaiah 53, by His wounds we are healed. No? Kumbaga, kahit yung mga Gentiles naka-avail na din ng ganitong mga pagpapala. No? Sabi dito sa verse 10, for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. This is the covenant. You want to know what the covenant is? I will put my laws into their mind and write them in their hearts. And I will be to them a God, and they shall be to me a people. No, sabi ng Panginoon, no? Kasi dati sa stone tablets lang nakasulat yung mga batas. Pero sa New Covenant, sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, no, yung mga utos ko, ilalagay ko sa kanilang mga pag-iisip at itatanim ko mismo sa kanilang mga puso. Ang ganda ng mga promesa ng ating Panginoong Diyos. If you're in the New Covenant, you don't have to be told, know the Lord. No? Kumbaga, sa New Covenant ngayon, hindi mo na daw kailangan pang sabihin na kilalanin mo yung Panginoon. No? Everybody in this New Covenant will know Him from the least to the greatest. No? Lahat, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamaliit or sa pinakatawag ito, mababa, yung Panginoong Diyos mismo is magmamanifest or magpakikilala sa bawat isa. So if you're in Him, if you're in the New Covenant, you know Him. Now, can you know Him better? Of course, you can always know Him better. No? Makikilala natin talaga yung Panginoong Hesus. No? Amen. Once you know a person to a certain degree, anything you know after that, anything you learn after that is just going to be you. No? Kumbaga sabi dito, once na nakikilala mo daw yung isang tao or nakikilala mo mismo yung Diyos mo, no? Kung ano rin daw yung magagawa ng iyong Diyos is magagawa mo rin. It's because He is with you. No? Kasama mo siya, nasa sa iyo siya. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, no? Yung sa John chapter 14 verse 12. He who believes in me, the works that I do, you shall do also, and greater works than this you will do, because I am going to the Father. Tapos sabi pa, no? It means, kung yung Panginoong Hesus mismo, nakagawa ng mga himala, ikaw makakagawa rin. Because, Panginoong Hesus na mismo nagsabi, mas takilang himala pa yung magagawa ninyo, because babalik na ako sa Ama. It's because the Lord Himself intercedes for us, no? Nagre-reinforce sa atin for us to perform miracles. Tapos sabi din sa Daniel chapter 11 verse 32, but the people who do know their God, will be strong and can do exploit. So it means kung tunay na kilala mo talaga yung Diyos mo, makakagawa ka talaga ng mga sa Ilonggo pa mga milagruso nga binuhatan, no? Mga miraculous works, no? Makaka-perform ka ng mga milagro. Tapos may verse din na sinabi si Kerry Blake, kumbaga sa New Covenant, no? Kumbaga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, sabi ng Panginoong Hesus, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. No? Kumbaga, sabi ng Panginoong Hesus, na kayong mga nahihirapan, pumunta kayo sa akin para makakatagpo kayo ng kapahingahan.
No, hindi sabi ng Panginoong Hesus, no? Hindi sabi ng Panginoong Hesus na pumunta kayo sa akin, kayo mga nahihirapan, para lubha pa kayong mahihirapan. No, hindi ganyan sabi ng Panginoong Hesus. He didn't say, come to me and I'll make you strain evermore trying to get in. No, hindi ganyan sabi ng Panginoong Hesus. Kumbaga sabi ng Panginoong Hesus, lahat kayong nahihirapan, lahat kayong napahirapan ng problema, sakit, ano pa, ang poverty, kapigaduhon, no, or kahirapan, no. Sabi ng Panginoong Hesus, punta kayo sa akin, papahingahin ko kayo. It's because the Lord Himself mismo, kukuha ng ganyang pabigat sa atin, no. Maganda yung mga promesa ng Panginoon, no? Ngayong tayo ay nandito na sa New Covenant, sa bagong tipan, no? Kumbaga, sa bago nga kasugtanan. Tapos sabi pa dito, we see people burdened down with the yoke of religion, always trying to be good enough. That's an old covenant mindset, that you have to be good enough to deserve the things that God has provided, or that God has promised. Kumbaga, sabi daw dito, marami tayong makikita ang mga tao na burdened or na lubhang nahirapan. No? Kasi they're not under grace, they're not under the new covenant, they're under religion. Because alam naman natin talaga, if you're under, no, in one religion, no, so, kasi sa mundo maraming religion, they have lots of rules that are not in the Bible. No, kung sundin mo doon, kumbaga sabi ng ibang mga preacher is arrogant ka daw. No? Self-righteous. No? Maraming mga taong mga religyoso, the more they came to religion, the more they perform those ritual practices, the more they become prideful, boastful. No? No? Minsan yung mga mahihirap, walang pakialam. Pero sa mga religious leaders, sa mga politicians, tulungan natin si mayor, or tulungan natin si father, o kahit sa pang mga religious leaders. No? But sa mga mahihirap, hindi naman talaga makikita sa kanila yung tunay na Diyos. Tapos sabi pa sa religion, sa Old Covenant mindset or sa religiosity, tulad ng nung mga religious Pharisees, kasi under sila sa Old Covenant, yung Mosaic Law, no? Kumaga sa mga mindset nila, before kayo sumama sa aming religion or sa aming congregation, dapat totally renewed kayo. Kung hindi kayo hindi kayo mababait, makasalanan kayo, you are not welcome to us. Hindi naman ganyan talaga ang Panginoong Hesus, no? Panginoong Hesus na nakikikain sa mga sa mga corrupt, sa mga prostitute, to the point na gusto ng Panginoong Hesus baguhin yung ganyang mga tao. But ngayon, maraming mga religious leaders na kiki-involve sa ganyang klaseng mga practices, pero totally hindi naman talaga nagbabago ng buhay ng kanilang may involvement. It's because they themselves is the author of that of that unrighteousness, no? Na before kayo sumama sa aming religion, dapat bago muna yung buhay ninyo. No? Yung Panginoong Hesus naman, kahit gano'n ka pa kapariwara, no? Kahit gano'n ka pa makasalanan, sumama ka lang sa akin. Tanggapin mo na ako na yung bahalang magbago sa iyo. Amen. No? Tapos sabi pa dito, Galatians chapter 5 verse 1, sa NIV or sa New International Version, sabi dito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. No, sabi dito, na pinalayo na kayo sa mga gota ng religion. Pinalayan na kayo from the bondage of the old covenant. Baga dahil pinalayan na kayo, huwag nyo na itong isusuot ulit. No? No. But sometimes, alam na natin na bawal, but we keep on doing those practices until such time na nabibihag na naman tayo ng ganong mga practices, no? If you're in this new covenant, you have a new nature. You have a new spirit in you, no? Sin is not your nature. Now your head may try to know you, though know the enemy can try to do things you can try to do, no? Sabi daw dito, kung if you're in the new covenant, if you are born again,
No, you are a new creature tulad ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dapat dahil new creature or new creation ka na, dapat makikita rin, no, makikita din talaga sa sa pagbabago, no, ng iyong karakter, ng iyong buhay kasi you have a new spirit in you. Sin is not your nature anymore. Kumbaga dapat yung mga kasalanan, the moment na sa new covenant or na born again ka na, dapat ang ganyang mga kasalanan hindi na dapat makikita sa bawat isa sa atin. Dapat ang itinatakwil na natin, ina-abolish na natin sa buhay ng bawat isa, no? Kumbaga, if you're born again, He wrote His laws into your heart and put them in your mind and your desires to do the will of God. No? Kumbaga, kung na na born again ka na sa espiritu, yung mga utos ng Panginoon na ilagay niya na sa iyong mga pag-iisip na nakatanim na sa iyong puso. At dahil dito nakatanim na sa iyong puso, alam mo na kung ano yung mga bawal or alam mo na yung mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoong Diyos, no? The new covenant is the promise that God makes with mankind that He will forgive sin and restore communion with those whose hearts believe in His Son, Jesus Christ. Jesus is the mediator of a new covenant and His death on the cross is the basis of promise tulad ng sinabi sa John 3:16. Kung sino yung tumanggap sa Panginoong Hesus, kanyang pagkamatay sa cross, is magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, sa new covenant daw, yung mga promesa ng Panginoon is ma-achieve ng lahat ng mga taong tumanggap sa kanyang anak, sa ating Panginoong Hesus. He will forgive your sins and He will restore your communion with God the Father. Jesus restores our relationship with God the Father. He reconciled us sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Kumbaga, naging kaibigan tayo ulit ng Diyos na Ama. No? Kumbaga, dito natin makikita na sa New Covenant, no? Kung dati, sa Old Covenant, yung dugo, yung tupa, no? Kumbaga, ginigilitan sa iliid in the Day of Atonement para yung mga tao is patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Sa New Covenant daw ngayon is si Lord Jesus na mismo yung pumunta dito sa daigdig tulad ng sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 4 to 7. Dahil diyan ang si Kristo na parito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga pagandog, ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya't sinabi ko, ako'y narito o Diyos upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama, because hindi ka na nalulugod sa handog ng mga tao, prepare for me a body. Bababa ako doon sa mundo. Yung katawan ko mismo ang aking ihandog, no? Para sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan tulad ng sinabi sa kasulatan. No? Tapos sa Matthew chapter 26 verse 27 to 28, dito rin natin makikita ang blood of the covenant, no? Kumbaga, yung Diyos na mismo yung dugo na mismo ng ating Panginoong Diyos, yung involved, no? Pagkatapos tumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at binigay iyon sa kanila, sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Itong aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Tapos may may supporting verse din sa Luke chapter 22 verse 20. Gayon din naman dinampot niya ang kopa pagkatapos magapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Tapos sinabi din sa Luke chapter 22 verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos
ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Dito natin mabibigyan ng emphasis na sa Old Covenant, yung mga dugo ng tupa, dugo ng mga kambing, at iba pang mga hayop na na-require, sa Leviticus at sa Deuteronomy sa Old Testament. Kumbaga, yun ang requirement for them to receive their forgiveness from the Lord. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, dahil hindi ka na nalulugod sa kanilang mga handog, bababa ako doon. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, na yung aking dugo at yung aking katawan, yung mismong iaalay ko. Para ma-restore na uli yung relasyon ng mga tao sa aking Ama. Tapos dito rin natin makikita na sa Old Covenant, the priests are the mediators to God. Tulad ng sinabi sa Leviticus chapter 6 verse 7 or sa NIV, sabi dito, every time na magkasala yung mga Jewish or mga Israelites, in this way the priest will make atonement for them before the Lord and will be forgiven for any of the things they did that made them guilty. Kumbaga, may supporting verse din sa Leviticus chapter 5 verse 13. In this way, the priest will make atonement for them for any of the sins they have committed and will be forgiven. Kumbaga yung pare mismo, yung mag-aaton or papatay ng yung tupa. Tapos yung dugo ng mga tupa, iwiwisik doon sa templo sa loob, so that yung mga Jewish or mga Israelites is makareceive or makatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Sa kanilang mga kasalanan. But, in the New Covenant, makikita natin dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, Jesus is our mediator to God, not the priest anymore. Sa Old Covenant, yung mga pare, ngayon sa New Covenant, yung Panginoong Hesus na mismo, yung nag-alay ng kanyang katawan, and now He is our mediator or tagapagitna sa atin doon sa Diyos na Ama. Tulad ng sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Jesucristo, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan ng takdang panahon. Kumbaga dito na natin makikita na yung mediator natin sa Diyos na Ama is yung ating Panginoong Hesus. Hindi na yung mga pare na nire-require sa Old Testament na nakasulat sa Deuteronomy or sa Leviticus. Ngayon, yung Panginoong Hesus na yung mediator natin. So, every time nga magkakasala kayo, or every time, or sometimes pag may namamatay, tapos yung iba tinatawag pa yung mga pare, then you are living in the Old Covenant. Pero sa New Covenant, kahit last breath mo na, the moment that you will acknowledge, the moment that you will receive the Lord Jesus, the Lord will forgive you and you will go to heaven. Kaya sanay sa mga topic na ito, wag na tayong wag na tayong magpadaya sa mundo. Wag na tayong magpadaya sa mga religion. Sometimes pag nagpagawa ng mga bahay, kailangan pa nila ng mga dugo ng mga pato, dugo ng mga manok, at iwisip-wisip sa bahay, at i-cross pa. Bakit ginagawa natin yan? Bakit nyo ginagawa? Hindi pa ba sapat yung dugo mismo ng ating Panginoong Hesus? Amen. Naway may natutunan tayo sa ating topic ngayon, Jesus is sa New Covenant, the Lord Jesus mismo himself is our mediator to God. Not the priest. Hindi na yung mga pare. Sometimes pag may namamatay, pinapatawag pa yung mga pare. Sometimes, mostly, not sometimes, kadalasan. Huwag tayong magpadaya. Yung Panginoong Hesus lang ang mediator natin sa Diyos na Ama. Yung mediator natin, hindi si Maria,
Because si Maria hindi naman talaga tunay na Diyos. O ginamit na siya ng Diyos para may panganak yung ating Panginoong Hesus. No, but sometimes religions has lots of rules that are not in the Bible. Gumagawa-gawa ng mga katuruan na hindi naman talaga biblical. No, kaya lang minsan nakakalungkot sa mga katuruan nila, marami talagang taong napupunta sa impyerno. Because of their ignorance, no? Tapos sabi pa sa 1 John chapter 1 verse 9, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. No? Kumbaga, kung sa Ilonggo pa bla, kung ituad mo sa niyang imo nga mga sala, willing siya magpatawad si imo kag magtinlo sa tanan mo da nga kahiguan. Amen. No? Naway, yung topic natin ngayon is makabigay sa atin ng realizations, no? Dahil ngayon tayo ay nasa New Covenant na, dapat we must abolish the old covenant mindset. Hallelujah. Hallelujah. No? For us to avail the promises, no? Na binigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, no? At before tayo mag-closing prayer sa ating mga Bible school students, ang ating question ngayon, explain the difference between the old and the new covenant. No, tapos isend nyo lang dito sa akin, no, para magawa rin namin yung mga grades nyo at ma-validate, no? And we will pray. Ama naming Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord, sa mga aral na to. Na ngayon is nasa new covenant na kami, dapat, hindi kami dapat mabuhay na ayon pa sa old covenant. Dapat, Lord, we will receive your teaching na sa new covenant. Dahil mga born again na kami, dapat, Lord, we must abolish the religiosity. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dapat yung tunay na karakter ng isang taong tinubos is makikita sa aming mga buhay. At salamat Panginoon, kahit pa, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.